Kita mo na yun, matindi ang pala ang ginagawa ng mga bata. Ayon po sa Tagalog, sinasabi po niya dito, sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol ang mga mga pasususuhin ang wagas na pagpupuri. May narinig na ba kayong bata na wagas na nagpupuri? Yung sanggol? Taas ang kamay na nakarinig na. Pero ayon sa kasulatan sa Mateo 21:16, sinasabi dito, pinalabas sa bibig ng Panginoon ang sa mga sanggol o mga pasususuhin upang ang mga magbigay ng papuring wagas. Paano nangyari yun? Hindi pa nga sila magpagsalita. Balikan natin yung sanggol na pinanganak. Ang sanggol pa pag ipinanganak, ano ang unang sinasalita? Oha. Ilang wika sa Pilipinas? 106. Bakit ang lahat ng sanggol sa buong Pilipinas ang pinanganak isang wika at hindi nagkaiba-iba? Sige, tanong ko sa iyo. O sa buong mundo, ilang wika tayo mayroon? Bakit ang lahat ng isinilang sanggol, iisa ang sinasalita at hindi nagkaiba-iba? Kung talagang ang ating wika ay hindi tayo magkaunawaan sa bawat isa, sapagkat nagkakahiwa-hiwalay tayo sa ating regional representation o kung saan man tayo lumaki, ang mga bawat pananalita ay hindi po magkahantulad. But the question is, bakit pag unang salita ng bata ay oha? Hello? Walang nakaalala sa kanila, sinabi ko rin sa gasipo nung unang nag-gospel po tayo doon. Kaya pag sinabi ng bata, oha, kahit na ano ang tulog, sarap ang tulog mo, nanay ka man o tata, pilit kang babangon sapagkat tumatawag ang iyong anak ng magulang. So ang sinasabi nila, nagpupuri sila sa bibig. Hindi lang natin maintindihan, tayo lang ang mapanghusga. Tayo lang ang mahilig tayong gumawa ng mga bagay na hindi naman tama upang mailigaw natin ang ating kapwa. Sino bang nailigaw na diyan? So kung mayroon dyan nagnanais mailigaw, pakinggan po ninyo yung mga bumabatikos. Sapagkat ang mga bagay ito, napakaliwanag po mismo mga sanggol, kaya binabalik ko sa inyo ito na bakit magkakaiba sa Pilipinas ang ating lingwahe, magmula ang Batanes hanggang sa Tawi-Tawi, 106 po ang ating wika. Bakit pag sinilang ang bata ay isang salita? That is the unification of the Holy Spirit na ibinigay ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, paglaki mo kung ang tanong nga kanina, nag-unify ka pa ba sa community o sa inyong bahay, sa inyong tahanan o tagapaghatid ka ng kaguluhan? Tanungin mo yung sarili. Nabi kahit mismo sa atin, tanungin natin sa ating sarili. Whoever tries na itinutulak ang pagkakahati-hati ng grupo ng tao, dito hinibis na magkaisa, iyon ay iba ang espiritong taglay niya. May magagalit na naman ito sa akin. Kasi nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi kung magsinungaling naman ako ang mas maraming kasalanan kaysa sa nakakinig sa akin. Diba? Manatili man ako hanggang wakas na ako na lang naniniwala sa totoo at ang lahat ay naniwala sa kasinungalingan, mananatili pa rin ako sa katotohanan. Ayaw kong dayain yung sarili ko. Okay lang kung hindi ako tumatayo dito, baka ako kalabitin. Amen? So kung ang kino-question dito, sapagkat sinasabi naman ang pagbibinyag sa mga sanggol, ito ay isa sa pangako ng ating Panginoon Diyos sa buong sambahayan, ang kaligtasan. Okay, kung kaligtasan sa buong sambahayan, ibig sabihin, ang dapat binyagan sa buong sambahayan ay hindi lang sanggol, kundi pati mga kasambahay, katulong. Ay doon, nung nasa ako pati aso, na alaga namin doon, mayroon siyang birth certificate, nakarehistro din. Pati paa, nakatapak din doon kung ano ang guhit ng paa. O aso na yun, paano kung tao? Diba?
May talata ba na gumagawa nito na o ano man mababasa sa Biblia sa loob mismo ng simbahan, bibinyagan? Auto-question pa ulit. Sa loob ba ng simbahan, binibinyagan, samantalang sila napupunta sa swimming pool o kaya sa dagat, doon nagbibinyag. Ito na, papalapit na tayo sa pangalawang tanong. Sinasabi sa Mateo 24:15 o sa Lumang Tipan sa Hosea chapter 4 verse 9, sinasabi dito na sa Biblia sa panahon ng paggawa ng mga apostolis, kahit saan pumupunta ang mga apostolis upang ang mga turo at magpabinyag, at ito ang nabanggit. Ibig sabihin, sinasabi nilang ang mga apostol, pag sila nagbahay-bahay ng panahon na yun, itinuturo nila na magpabinyag ang bawat isa, bawat membro ng sambahayan. Ito, household. Sinasabi po dito sa 1 Corinto chapter 1 verse 16, sinasabi sa salitang English, sinasabi niya, I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone. Ang salita ng Diyos. So, ang household na sinasabi po natin dito, household, lahat ng taong nakapaloob sa tahanan na yun. Walang sinabi na pwedeng binyagan doon, matanda lang yung ugod-ugod o may ngipin o wala. Sinabing lahat na naroon sa household, pati mga alipin, pati mga katulong. Ano pa ang pinupunto nito? Ito ba'y dahil si Pablo mismo, ay si Apostol Pablo na mismo, bininyagan sa lahat ng kapamilyahan ni Stephanas, ibig sabihin walang exempted doon, pati bata, matanda, magulang, lahat ng mga nasa bahay, klarong bininyagan. Kumusinis ba? Yan tanong nga lang, bakit sa bahay? Si San Pablo pa ito nagbinyag sa bahay ni Stephanas. Bakit hindi sa simbahan? Bakit hindi sa swimming pool? Bakit hindi sa dagat? Mismo ang mga apostles, ibig sabihin ito na hindi sila sumusunod sa kautusan. Lumalabag sila. Dahil hindi, bukod sa hindi nilubog sa tubig, so paulan niya yung malian niya pagbibinyag na ito. Okay, bakit kailangan isali binyag ang mga bata? Sagot. Dahil sa sinapupunan pa sila ng kanilang ina, ay ang kasalanan na ang ina ng bata ay pasan na nito. Mababasa po natin yan sa Lamentation o Panaghoy, chapter 5, verse 7. Sinasabi niya doon, at kahit nga si David ay mismo nagsabi na sa sinapupunan pa siya ng kanyang ina, ay wala na siyang kalinisan. Mababasa rin po yan sa Awit 51:5. Na sinasabi, ang sala ay pumasok sa tao at kamatayan ang hatol nito sa Roma 5:12. At paano ba mawawala ang dungis ng bata sa Biblia? Ito na ngayon. Yung kinukwestiyon na bakit kailangan binyagan ng mga sanggol, hindi pa naman kakaunawa. Kasi ang requirement para sa kanila, kailangan nakakaintindi ng bata, kailangan mapangaralan sila ng salita ng Diyos, kailangan sila ay marunong ng magsisi ng kanilang kasalanan. Paano ngayon yun? Hindi tayo sumusunod. Sila lang ang sumusunod. Mali yung ating ginagawa. So kung ating po ito babasihan, sinasabi po dito sa Ezekiel, sa Lumang Tipan, Ezekiel 36:25, sinasabi niya dito, at kayo'y aking lilinisin sa malinis na tubig, at kayo ay lilinisin galing sa mga sala ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, iyon pala naman, sa Lumang Tipan pa lamang, bakit naging napakalaking issue ito pagdating sa Bagong Tipan na ang pagbibinyag ng mga sanggol. Lalo na yung pagbibinyag natin na hindi inilulubog sa tubig. O baka naman nagtitipid lang ang simbahan. Baka takot sila magbayad sa nawasa. Ephesians chapter 5:26. Sinasabi niya dito, that he might sanctify here, having cleansed here by the washing of water with the word. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinasabi pala sa Ephesians 5:26 na manlilinisin ka sa pamamagitan ng paghugas ng tubig ng salita ng Diyos.
So ang paglilinis pala ng tao sa kasalanan ng tao ay hindi lamang sa pamamagitan ng tubig upang hugasan ka, kung hindi mismo sa salita ng Diyos. Anong sinasabi doon sa aklat na kinakain daw natin ang marumi, lalo na hindi dinaguan? Anong sinasabi sa aklat? Huwag gawing marumi ng tao ang lahat ng nilikha ng Diyos, sapagkat nilinis na yun ng Panginoon ng kanyang mga banal na salita. Kaya walang puntahan, puro mali tayo. So, ibig sabihin, pinagiging banal tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano ngayon yun? Dahil pandemya, di pa naman tayo pinapayagan na magtungo sa mga simbahan, lalo na yung mga bata at mga matatanda. Paano ngayon? Paano tayo magkakaroon ng solemnity sa ating buhay? O nanonood naman kami ng online. May online naman ang SGM. May online naman ang St. Joseph. Ang tanong, habang nagaganap pa ang pangangaral ng salita ng Diyos o ang pagkadiriwang ng banal na Eucharistia, ano bang ginagawa natin? Humihinto ba tayo ng kadadaldal o kagakalkal o anong mabagay sa ating tahanan? O tuloy lang tayo, ginagawa lang nating transistor radio ang ating pinapakinggan? Na pwede tayo makiisa sa kay Kristo sa banal na Espiritu, sa lahat ng bagay, i-focus natin ang ating sarili doon mismo sa ating pinapanood, sa ating pinapakinggan, at itigil muna natin yung ating kadadaldal, itigil yung ating ginagawa, sapagkat saglit lang naman po, wala pa namang isang oras, tapos na. Kung hindi natin ito nagagawa, hindi tayo nakikipagkaisa sa banal na Espiritu ng Diyos. Pakitang tao lang yan. Kaya nga pag may nakakita ng simbahan, may simbahan ulit, may simbahan ulit, isa pa ulit. Ano ba yun? May turo bang simbahan na ganyan? So kaya tayo na rin mismo, ang nagiging problema natin sa ating pananampalataya, hindi kung ano man mga relihiyon, kung hindi tayo mismo. Kasi nga, hindi naman natin ganap na naiintindihan. Kung magmula dulo, pagsakay mo hanggang katapos may 10 simbahan, di ka 10 sign of the cross ka. Abay, baka sumobra ka nang may pako ka ng tuluyan. Okay, nasa na ba tayo? Parang pati ako nawala na. Okay, Galatia 3:27. Sinasabi niya dito, for as many as you were baptized into Christ, have put on Christ. Ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, ang pagbibinyag po ay hindi limitado. Ang pagbibinyag na tinutukoy po natin ay hindi lamang nagrepresenta, kung halimbawa, porque bininyagan ka sa tubig o kaya hindi ka, binisikan ka lang, iyon ay mali na yon. Ang salitang baptismo, kung titingnan po natin sa salitang Griego, ito po ay mababasa po natin baptizo. Ano nga ba ang baptizo? Ang baptizo po, ito ibig sabihin na ilubog, iloblog, hugasan. Hindi po kung ano pa po ang ibig sabihin po doon. Yun po ang salitang pagbabautismo. Galing po yan sa salitang Griego. So kung ito po yung ating napapakinggan, sinasabi dito na ang pagbibinyag, ito nga sinasabi niya na upang tayo magsisi at upang tumalikod sa kasalanan, kailangan hugasan tayo sa ating kasalanan. So, mayroon pa rin mga panluluko na lumilitaw na sinasabi nila na at muli nakita natin ang pandinin lang ng mga bagong litaw ng mga mananampalataya, mga ngaral, sinasabi nila na ang langit ay pag-aari ng mga bata, pero ayaw naman nilang ibigay sa mga bata ang susi para makapasok sa langit. So, para makapasok ka, kailangan magpabaptize ka. Kung bata ka pa na hindi ka pa marunong magsisi, hindi ka pa marunong tumanggap ng pangaral ng salita ng Diyos, hindi ka pala pwedeng bautismuhan. So, pinagkakait natin ang karapatan ng mga bata. Sinasabi dito, kung ang langit ay para sa mga bata, nilikha sa mga bata, bakit ayaw nilang tanggapin na dapat ang bata ay binyagan?
Nakakatiyak ka ba na pagpanganak ng bata hanggang mag-7 taon yan, sure ka ba na mabubuhay ng tuluyan yan? Meron nga namamatay pagkaluwal pa lamang. So ano ang ginagawa pag namamatay na yung bata, kahit na yung kumadro na pwede magbaptismo sa tubig? Sapagkat requirement yan ang pagbaptismo upang makapasok sa langit. Eh kung hindi ka ngayon nabinyagan, paano nga matatanggap sa langit ba yan? So ginagawa po yan, lalo na po yung mga pati na yung mga naghihingalo. Okay, balik tayo sa baptiso. Ito yung isang salitang Griego na ibig sabihin na ito immerse or ilubog ang isang talata sa Biblia. Nagpakita dito ng isang pangyayari sa Ikalawang Hari, chapter 5, verse 14. Ikalawang Hari, kabanata 5, talata 14, sinasabi niya, kung saan pinagaling ng Diyos ang kitong ng general na si Naaman. Sabi sa talata, lumusong si Naaman at inilubog o baptiso ang kanyang sarili sa pitong ulit sa ilog Jordan. Ang baptiso ay sinalin sa salitang ilubog. So kung ito mismo dito, ang talatang ito nagpapatunay na isang hari na si Naaman, siya ay lumubog ng 7 ulit sa ilog Jordan upang gumaling ang kanyang kito. O tayo pa kaya? Kung tayo mismo magpapabinyag, hindi ba tayo gagaling kung ano man ang ating taglay na kasalanan? Sapagkat sinasabi kanina, sa sinapupunan pala ng aking ina, ako ay wala ng kalinisan. Sapagkat ang original sin natin na naataglay sa pagkapanganak natin ay kasalanan ng ating mga magulang. Kaya sinasabing tayo ay kinakailangan na tumanggap ng bautismo. Ngunit, sinasabi dito na anong ibig sabihin ng isa lang, hindi lang ilubog, o ibig sabihin ng salitang baptiso, isa pang kahulugan nito ay hugasan. Marami sa mga nagpupumilit na nag-iisang kahulugan ang baptiso. Okay lang mo na yun? Pinipilit isa lang daw yun. Hindi maaaring magkadalawa ang ibig sabihin. Kinuha nila ito sa Marcos chapter 1 verse 8. Marcos 1:8, sinasabi niya dito, kung saan sinasabi ni Juan Bautista, binibinyagan, baptiso ko kayo sa tubig, pero bibinyagan, baptiso niya ni Jesus kayo sa Espiritu Santo. So ibig sabihin nito, kung bininyagan kayo sa tubig, ito ay simbolo ng pagbibinyag ni Juan Bautista sa paglilinis sa ating mga kasalanan. Hinugasan tayo sa pamamagitan ng binyag sa tubig, ngunit bibinyagan pa tayo ni Jesucristo mismo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ito yung tinanggap na pagbaba ng Pentecostes sa araw na ito. Kaya matanda natin, sinasabi doon na nung bautismuhan si Jesus doon sa Jordan, may narinig silang tinig na sinabi, ito ang aking pinakamamahal na anak, na lubos ko kinalulugdan, makinig kayo sa kanya. Saan ang galing yung tinig? Galing sa kalangitan. Ano ang bumaba? Itsurang kalapate na lumukob sa kanya mismo. Iyon ang simbolo ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya kung minsan dito sa Gawa chapter 2 verse 17 to 18, sinasabi niya 3 ulit sinabing na ibinuhos. Ibinuhos, ikchio sa Griego, salitang ng Diyos ang kanyang Espiritu sa sangkatauhan. Inilubog ba ng Diyos sa sangkatauhan sa Espiritu Santo? 3 beses daw ibinuhos ng Diyos. Ibig sabihin ng binuhos, hindi inilubog kung hindi ibinuhos. So ano bang ginagawa natin sa pagbinyag sa mga sanggol? Pabuhos sa bumbunan, sa ulo. Mamaya malalaman ninyo na kahit pala ang pagwisik, isa rin pala namang paraan sa pagbibinyag. So bakit kinukisyon na hindi inilulubog sa tubig? Ito. Ano ang ibig sabihin nito nila na hindi ginagawa ng Diyos ayon sa Biblia ang ibinuhos niya ito sa mga tao? So sinasabing baptismo, pagbibinyag, baptiso, ay pwede bang maging kasing kahulugan ng pagbubuhos? Oo naman.
Kaya nga sinasabi kanina sa Ichio, sa salitang Griego po yun. Lalo na tayo magkaintindihan doon. Dahil yung po Griego na yun. So dito, magpapatuloy pa tayo tungkol po dito sa pagbibinyag. Dito sa Gawa, chapter 2, verse 5, hanggang verse 5 at 41. Gawa 2, 5 at 41. Sinasabi niya dito, may mga dibutong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa buong mundo. Kaya't ang mga naniwala ay pinangaral niya na nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mayroon 3,000 katao sa araw na iyon. Kaya ang tanging paraan ng bautismuhan ang 3,000 katao sa Jerusalem ay patago sa loob ng bahay mismo ng paraan na dibuhos. Noong panahon ito, sinasabi, noong araw na yon, nagka-convert si San Pedro ng 3,000 katao sa kanyang pangangaral. So ang lahat na naniwala na yun, kailangan sila mabautismuhan. Paano magbabautismo ngayon sa swimming pool? Sa labas ng bahay? Noong panahon na yun, nagtatago ang mga alagad, ayon sa ating Ebanghelyo kanina, sa takot sa mga Hudyo. So ang pagbabautismo sa 3,000, paano yun? Isa bahay na lang, patago pa, palihim pa, hindi pa mailantad ng katulad sa kasalukuyan na tayo ay malaya. So malinaw na ang pagbibigay nila ng interpretasyon sa salitang binyag ay hindi po laging tama ang kanilang pangunawa. Dahil yung 3,000 sinasabi sa panahon ni San Pablo, binautismuhan si San Pablo mismo. Alam naman ninyo na si San Pablo, siya ay mamamatay tao. Hindi naman siya tagasunod ni Kristo. Ngunit nung siya ay ma-convert, kailangan siya mabautismuhan. Kailangan siya banyagan. O ito, sa San Pablo, sa Apostol San Pablo, binautismuhan sa loob ng bahay sa Gawa, chapter 9, verse 17 hanggang 18. Kung may ilog ba o swimming pool ba sa bahay, sa loob ng bahay? Sentido common, wala pong ganon. Dahil po, minsan, ng panahon na yun, patago nga ang mga gawa ng mga alagad, dahil sila inuusig, natural na kailangan ang pagbibinyag doon ay pabuhos na lamang. Hindi po laging ilulubog sa tubig. Sapagkat ang pagbibinyag mismo ni Juan Bautista, iyon po ay pagbibinyag, paghuhugas ng kasalanan. Ngunit dito sa paraang ito na ginagawa ng ating kaparehan sa mga simbahan, ibig sabihin ito tayo binibinyagan ng banal na Espiritu Santo. Kung ang bautismo ni Juan ay sa pamamagitan ng tubig at kang Jesucristo naman ay sa Espiritu, kaninong bautismo ngayon ang tingin ninyo ang mas mahalaga? Bautismo ni Juan Bautista o bautismo mismo ng Panginoong Jesucristo? Ito galing naman po ito sa Filipino Standard Version na Biblia sa 1 Corinto chapter 10 verse 1 to 2. Sinasabi niya dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng ating mga ninuno ay napasailalim sa ulat, silang mga lahat na tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. O, ano pa paano nagbautismo sa dagat? At sa ulap. Ito yung panahon nung hinati ni Moises ang tubig ng dagat nung sila tumawid, galing sila sa Ehipto patungo sa Jerusalem. So kung ibig sabihin, paano sila dibuhos doon? Ang nilalakaran nilang tubig, dahil hinahati ang dagat, tuyo. Pero ang tinamsikan ng tubig sa paligid na parang pader, lahat ang dumadaan, nagsiksikan ang mga tao doon, sila po ay nawiwisikan, nababautismuhan. Alam ba ninyo kung ilan katao yung tumakas na yung magmula sa Ehipto pabalik ng Jerusalem? Kaya sinasabi ito, nagsisiksikan sila nung hinati ni Moises ang dagat. Ilan katao kaya sila? Wala ayaw nilang sumagot.
Ang kalalakihan lang po ang nabilang 600,000. Hindi kasama mga babae at mga bata. Kung bibinyagan mo yung ang bawat 600,000 sa isang araw, ilulubog mo yon, anong oras ka matatapos? See? Kaya yung kapilosopuhan nila, hindi lahat ng sinasabi nila ay tama. Hindi lahat. Kailangan, kung hindi tayo magsasalita laban sa mga paratang na ito sa atin, mananatili ang paratang na yon na tama ang kanilang pag-aakusa sa atin. Kaya tayo sumasagot upang pasinungalingan ang maling kanilang akusasyon sa atin, hindi upang kalabanin sila. Ipinapaliwanag lamang natin ang sagalang turo ng kautusan na sinusunod ng ating mga ninuno o maging ang mga apostol magpahanggang ngayon. So, tandaan po ninyo yan. So, yung 600,000 na yun, kung bibinyagan mo yun, isa-isa yung ilulubog, isa-isa. Baka inabot na sila ng mga Israel, mga taga-Ehipto, hindi pa sila nakatapos doon. So, bakit ba kailangan? Kaya sinasabi ni Kristo kanina, sabi ni Juan, bakit ako magpabibinyag sa iyo? Dapat ako ang binyagan mo. So, ang sagot ni Kristo, let it be soon now. Kaya, anong matupad ito ngayon? Bakit tayo mga sulpot ng mga bagong sekta na kung kailan lang lumitaw, sila pa ngayon ang maraming maraming mga hindi naiintindi, marami pa silang pag-aakusa sa atin na hindi naman po nila ganap na nauunawaan. Ang karamihan dito, dating Katoliko na napunta doon, ang numero uno silang taga-usig sa atin ngayon. Hello? Exodo 12:37. Sinasabi po dito ang pag-alis ng Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang silang 600,000 mga lalaki bukod ang mga babae at mga bata. Ito po yung sinasabi ko kanina, proof po ito, patunay na hindi nagsisinungaling ang ating kasulatan. Exodo 12:37, doon po mababasa ninyo kung ilan yung tumawid galing sa Ehipto, pabalik ng Israel nang sila ay nabautismuhan, hindi pa kasama ang kababaihan at kabataan. So, sa Exodo 14:22 hanggang 22:29, sinasabi nito, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na nilakaray ito yung lupa sa pamamagitan ng tubig na parang pader. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat ng tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. O kita mo na yung panahon ni Moises po yan. Yung hinati ang dagat, yung Red Sea. Bakit tuyo ang lupa samantalang dagat yon? Ayon pa kayo sa ating kapatid, sabi niya, talaga Brad, naniniwala ko, walang imposible sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kung tayo po ay hindi po tayo sapat, hindi pa tayo ganap na naiintindihan po ang mga pinapaliwanag dito, maaari ho kayong magpunta dito, magtanong, humingi ng kopya para po sa inyong kaalaman, para po sa inyong ikatututo, para hindi nyo malimutan. Ginawa ko ito talaga dito, yung ating pong isa, nilakihan po yung mga litra, para po yung walang salamin, magkakaroon ng salamin. So ito nga mga patunay po natin dito na sinasabi, bakit ang pagbabautismo natin ay sa simbahan lang at hindi sa swimming pool, hindi sa ilog, hindi sa mga kanong mga bagay. Sapagkat sinasabi po naman po dito sa Marcos chapter 1 verse 9, 10. Marcos chapter 1 verse 9 and 10, sinasabi po niya dito, pagkatapos noon ay dumating si Jesus mula sa Nazaret ng Galilea at binautismuhan siya ni Juan sa ilog ng Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita nilang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na katulad ng kalapati. Yan po binabanggit po natin kanina na mayroon tinig na narinig na ito ang aking pinakamamahal na anak, pinalulugdan na anak, makipakinggan ninyo siya. Ang tanong, nabautismuhan na kayo, napangaralan na kayo ng mga salita ng Diyos. Ang tanong,
nakikinig ba tayo sa Kanya? Do we listen what God wants us to do? Sapagkat nilikha tayo ng Diyos sa layuning bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Kung ang ginagawa mo pagkakahati-hati, paninira ng kapwa, probably hindi ka na sa tamang landasin. We do not listen to God. Ang mga katanungan ito sana umukit sa ating mga puso na ang pagsunod sa Diyos hindi lamang ang pagparito araw-araw, kung hindi isabuhay kung ano ang kanyang ipinapakiusap, ang kanyang layunin sa pagkalikha sa bawat isa sa atin. Amen. Ito pa, meron pa ito isang katanungan. Bakit daw nagsasagawa din ng bautismo sa paraan ng dilubog ang mga kaparian sa simbahang Katolika? Mateo 3:16. Sinasabi niya dito na ginagamit ang talata ng ibang sekta iyong salitang straight away. Ang dagdag na lang ng translation sa King James Version, gaya na nagmumukha talagang inailubog ng pahiga o ibabangon patayo, yung patayo straight away mula sa pagkalubog sa tubig. Dagdag pa yan ang original na Greek na manuscript, ang unang sinulat ng Apostol San Mateo. Ganon din karamihan ang translation ng mga Biblia na ginagamit ng paglubog ng nakahiga. Kailangan nakahiga, yan ang sabi nila. So ibig sabihin, lahat na lang yun. Puro mali ang ginagawa natin at ang kanila lang pala ang naging tama. Kung kailan sila nang hiram ng Biblia sa atin, ang hiniraman nila ay naging mali at ang kinopya nila ay naging tama. Amen? Sana po manatili na mabuksan ang bawat isang kaisipan ng bawat ang kinig ngayon sa oras nito kung bakit ang pagbibinyag natin, nagbibinyag tayo ng hindi palubog sa tubig o kaya naman nagbibinyag tayo ng mga sanggol na hindi pa naman makapapanampalataya sapagkat hindi nakakalimutan nila yung Mateo 21:16 na ang mga bata pala sa bibig pala nila sila ay nagpupuri na hindi natin naiintindihan. Amen? So, noong last year tayo ay may plano ng ating anniversary, 4th anniversary natin. Ang plano natin sa bitas noon, ang ating reformation o ating pagtawag ng revival, tayo dapat ang plano talaga ni Father noon. Lahat tayo ay bibinyagan sa pamamagitan sa swimming pool sa bitas, ilulubog ang bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa inyo, uuwi kayo ng basa sapagkat hindi naman namin sinabi magdala kayo ng visa. Para po ito po ang plano, kaso lang nagkaroon tayo ng pandemic, so hindi po ito natupad. Panalangin ninyo na matapos na itong pandemya ito at nang magkaroon ng katuparan at ang lahat tayo ay makaranas ng ganito. Ang naalala ko lang noong tayo nandoon na nahulog sa tubig, walang iba kung hindi ating kapatid na si Brother Abilino. Nahulog siya doon. Kaya siya basang-basa. Meron silang ginagawa yata doon na mali ng tapak. Nagulat ako bakit umakit sa taas tumutulog. Pero lahat po tayo makararanas niyan. Magtiis lang po kayo. So, dito mismo sa Gawa, chapter 8, verse 27 and 28, sinasabi po dito, pumunta nga doon si Filipi, samantala isang Iyokono ang pinuno ng taga-Ethiopia, na ingat yaman ng Kandasi, rina ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pag-uwi na noon, nakasakay sa kanyang karawahi at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Kita mo, dumating doon si Filipi. Ito sila hindi pa mismo taga-Jerusalem. Sila ay mga taga-malalayong lugar. Ito ang binabasa po natin, karugtong po ito doon sa mga binanyagan sa mamagitan ng pagka-convert ni Pedro ng 3,000 katao. Sapagkat ang naroroon ay hindi lang po sila sa isang lugar nang galing, kung hindi sa buong mundo. So ang 3,000 katao na bininyagan ng patago dahil hindi naman po sila maaaring lumantad sapagkat sila inuhuli ng mga Hudyo noong panahon na yon. Kaya kung alaala nyo ang Ebanghelyo kanina,
Nagkakatipon sila sa isang kwarto, biglang napagitna si Jesus at sinabi, sumainyo ang kapayapaan, sapagkat sila nakasarado ang pinto at ang bintana, sapagkat ayaw nilang makithulihin sila ng mga Hudyo. Amen? Nama po mga kapatid, ang mga talatang ating papinagsaluhan sa kasalukuyan, makatulong nawa sa atin sa pagpapalaganap at pagpapatatag sa ating pananampalataya bilang mga binautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo at manatili sa atin bakit tayo nagbibinyag ng bata at bakit ang pagbibinyag natin ay hindi sa pamamagitan ng paglubog kung hindi sa pagbubuhos lamang. Tanggap din po yan. So, tumayo na po tayo lahat. Our Father who art in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us As we forgive those who trespass against us, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our Father's death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Tayo pong lahat. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in love offering. Halina't magbigay sa gawain at Diyos. Nais mo ika'y pagkalain lubos. Halina't ihandog ng mabuting ani, kasabay ang pagsamba at pupuri. Nang may galak sa ating Panginoon, magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin natin siya, kasabayin ang ngalan niya, na may pag-alala sa puso. Hallelujah. Tumayo na po tayo at manatili tayong tahimik o payapa at atin po awitin ng lift up your hands. Is not an old but my friends who
kapangyarihan, ang pagtanging sandalan ng sanlibutan. Naririyan ka upang pagkalooban ninyo kami ng kapaanan, kapayapaan, pagkakaisa. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo upang manatili sa amin itong gabay at patnubay na tagapagkaisa sa iyong mga likha dito sa sanlibutan. Maraming salamat po, Ama. Napahintulot po ninyo kami na muling magpuring magpasalamat sa umagang ito, sa pagkakataon na kami inyong mga tinawag. Ang bawat isa sa amin, maging pang aming mga mahal sa buhay, na iniiwan po namin sa aming mga tahanan. Baspasanawan niyo ang bawat isa sa amin. Ganon din ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa lahat ng mga panig ng sanlibutan. Naririyan ka sapagkat ikaw ay tinatawag ng omnipresent, saan man po ay naroroon ka. Kaya mong mapuntahan, kaya mong tingnan ang lahat ng mga bagay nito, ang lahat ng mga nilalang na nagsusumamo at nagsisisi sa aming sa kanilang mga kasalanan. Pakalinisin po niyo kami at patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin na itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga pasanin sa aming pamumuhay. Lord, patawarin po niyo kami, linisin po ninyo kami ang bawat isa sa amin upang kami maging karapat-dapat ang tawagin ng mga anak mo at maging tagapagmana ng iyong kaharian sa kalangitan. Pagindapatin po ninyo kami na maging karapat-dapat sa aming pag-iisip, pananalita higit lalo sa aming mga gawa. Igawad ninyo sa bawat isa sa amin ang kagaanan na aming pamumuhay sa pamamagitan po ng pagpatawad ng lahat po ng aming mga kasalanan, sapagkat lahat kami, Panginoon, ay mga nagkakasala sa oras-oras ng aming pamumuhay. Ang lahat ng ito ang hihingi po namin sa pamamagitan po ng awiting ito, Lord, for all my sins. Dalisain po ninyong bawat isa na inyong mga tinawag. Sa kanilang mga tahanan sa oras na ito. Ikaw ang tunay na nagpapagaling. Lalo na po ang meron ng karamdaman. Nakaranas ka ng pangalanan ng aming pamumuhay. Sa pamamagitan po ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pagpapatawad po ninyo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagbibintang, sa aming pag-aakusa sa aming kapwa. Lord, nariyan ka upang kami dalisahin. Baguhin nawa ninyong aming mga puso. Baguhin nawa ang mga pusong hindi ka at kalugod-lugod sa iyong amang nasa langit. Pagindapatin po niyo ang inyong mga tinawag, manatili kaming matatag sa pamamagitan po ng iyong banal na pag-ibig ng iyong anak ni sa Kristo ng aming Panginoon. May salarawan namin ang tunay na paglilingkod sa Diyos, ang tunay na kabuluhan at ang kahalagaan nito sa pamamagitan po ng pagliliwanag sa aming puso at kaisipan.
Higit lalo, huwag ninyong ilayo ang aming mga paningin sa iyong anak na sa Kristo, ang aming Lord. Panginoon. Amen. Amen. Lord, sa pamamagitan po ng pagpapatawad po ninyo at paglilinis sa bawat isa sa amin na narito ngayon ang maging nanonood sa kanilang mga tahanan, ipahintulot po niyo, Ama, na kayo amin muling papurihan at pasalamatan ang tatlong persona sa pamamagitan po ng glorify the name. Glorify thy name.
hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit, I need you. Kagalingan po ng mga sumusunod, Reverend Father Melvin P. Castro, our Special Director, Bienvenido Flores, Francisco Dagsa, Helen San Andres, Lolita Perares, Gerald Oy, Eli Santos, Mark Ballesteros, Pumabugono Marcelo, Jovelyn Alinan, Lily Mosinde, Esther Acosta Pinida, Fatima Colon, Ami Sabando, may breast cancer, Laura Manalo, bumabarasa ang kanyang oxygen sa kanyang healer, Nida Bayuna, Anthony Marcelo,
Peter Jr. Arais, Remedios Manuel, Roger Bulones, may bukol sa mukha, Juanito Bayuna, Apolinario Gobren, may bukol sa kanyang baga. Kagalingan din po para kay Sabilita Abiho, parang wala na ito. Juliana Torres, Victor Alamani, Marilyn Dawotan, Roderick at Enrique, na po madismiss ng kanilang mga kaso, Armando Gonzales, Lucila Soriano, Blancy Moretti, Agapito Suril, Marcelina Taganas, Roman Jr., Ezekiel Jr., King Bornos, Cristel Eretza Abad, Yorica Torrendo, Carlito Senio, Ropino Padre Juan, at Los Biminda Robles. Para po naman sa mga kaluluwa ng ating mga mayapang kapatid, para kay Brother Rolly Rosales, Luis Perares, Isidro de la Torres, Virgilio Taganas, Evelyn Faustino, Juliet Binalayo, Isabelita Abiho, Pipanya Halili, Bernardo Taganas at Elpidio, Rosana Gabahis, Emma Kiapao, Leonela Tiempo, Ronnie Cabahis at Abilino Estacio. Nakapulot, manatili sa inyong piling, manatili sa kanang kapayapaan, sa magitan pa ng inyong kabagatang hawa. Awitin po natin ang Jesus ng tatlong ulit. Magkakaroon po tayo ng general healing. Kung meron pa kayong healing oil po sa inyong tabi, magpahid na kayo sa inyong noo. At ipatong po natin ating kamay sa kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwa sa bahagi na meron tayong karamdaman. Manalig po tayo na si Kristo, muli po niyang gagawin. Makalipas ang 2,000 taon, ang pagpapagaling sa mga may sakit ay muli po niyang gagawin. In the name of Jesus, ipagkakaloob niya sa bawat nananalig sa Kanya. Awitin po natin ang The Healer. I am the Lord, your healer.
makapangyarihan sa lahat, Lord. Narito po ang mga handog ng ang kapatiran. Pasasanawan ninyo ito at pagpapabanalin, lalo na po ang mga nagbigay. Pagkaloob niyo sa kanila ng kaligtasan, kapayapaan, at ibalik po niyo ito sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Lord, hindi man po ito katumbas ng kala 10% ng kanilang kinikita. Ngunit ito bitaos puso na pinagkaloob ng inyong mga anak na rito at tinawag po sa inyo, tinawag sa kanilang mga pangalan. Pag-ibipati naman niyo, Lord, tanggapin po ang mga kaloob nito sa ngalan po ng iyong anak na sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na sa unang una, ngayon, magpakailanman, magpasawala ng God, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na sa unang una, ngayon, magpakailanman, Bago po muling luwalhati, tayo po muna magpasalamat sa Panginoong Diyos na pinagdal ang kanyang banal na Espiritu upang pumadama ng ang bawat isang narito ngayon. Abitin po natin ang thank you, Lord.